Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa gitna ng mainit na isyu ngayon sa bansa hinggil sa pagpapanagot sa mga utak at involved sa malalim na korupsyon at nakawan sa national budget ng 2025, particularly sa projects ng DPWH ng mga flood control projects na ginawang substandard at ang masaklap ay marami ang mga ghost projects na bilyon-bilyon ang perang inilaan. Subalit, ibinulsa ng mga swapang na politiko, DPWH engineers at contractors ay ang panibagong pagtalakay na naman ng Senado at inaprobahan ng Senate resolution kung saan hinihiling ang ICC o International Criminal Court na payagang ipa-house arrest si FPRRD dahil sa kanyang physical na kalagayan. Naging mainit na usapin ito ngayon sa marami kung saan 15 senador ang nagboto ng yes, 3 senador ang nagboto ng no, 2 ang nag-abstain at yung 4 ay hindi nakaboto dahil absent sa Senate session. Pinangunahan ni na Senator Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Padilla at Estrada kasama ang minority senators na kapartido ni dating Pangulong Duterte na sina De La Rosa at Bongo, sina Hontiveros Aquino at Pangilinan ang tumutol at nag-no at sina SP Soto at Raffy Tolfo ang nag-abstain. Samantala ay hindi nakapalag si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Tuloy ang pagsilbi ng ICC warrant kasama umano sina Senator Bongo at dating PNP Chief Albayalde. Ito ngayon ang pinakabagong update mula sa ICC. Tinawag na Duterte co-perpetrators sina De La Rosa, Senator Bongo at Albayalde sa kasong crime against humanity noong war on drugs ng dating Pangulo. Kinumpirma naman ito ni former Senator Antonio Trillanes at Attorney Cristina Conte, ICC Assistant Counsel to the Philippines. Duda naman ang marami na papayagan ng ICC ang hinihiling interim release na hinihingi ng kampo ni FPRRD. Yun naman talaga ang ano doon. Kumpirmado talaga si Bato. Ha? Kaya lang, ito namang si Bato, in denial pa. Bakit hindi niya na lang matanggap na ano, wala eh. Yun yung kanyang kapalaran eh. Yan yung kanyang destiny. Sigurado na yan. Actually, sabihin na lang yung iba hindi sigurado, pero siya siguradong sigurado. Ang naging papel niya kasi kay Duterte, ang naging papel niya talaga naman kasi kay Duterte, kanang kamay ni Duterte. Pagdating sa mga patayan, sa mga pagpatay, si Bato naman, kahit nung dun pa sa Davao, yung Davao Death Squad, si Bato yun. At sa pagdating sa national level, kaya nga siya tinalaga ni Duterteng PNP chief. Alam mo ba to, yung inabot mo ngayon na naging senador ka, naging PNP chief ka, ipasalamat mo yan kay Duterte. Tama yon. Sinabi naman ni Bato yan eh. Sabi ni Bato de la Rosa, hindi ko matatawaran ang utang na loob ko kay Duterte. Kay Digong daw, sabi niya. Hindi daw siya magiging senador kung hindi dahil kay Digong, kay Duterte. At totoo naman yun. Tama naman yun. Tama dun si Bato. Kaya lang, yung pagpapasalamat mo na yan, Bato, na hindi ka magiging PNP chief kung hindi dahil kay Duterte, hindi ka magiging senador kung hindi dahil kay Duterte. Totoo yun. Lahat dahil kay Duterte yun. Pero kaya ka rin makukulong sa ICC dahil din kay Duterte. Ngayon, ipagpapasalamat mo pa ba yun? At ang masaklap dito, si Duterte hindi na magtatagal. Hindi na magtatagal. At kung totoo yung sinasabi nila na nagde-deteriorate na ang health ni Duterte, ibig sabihin, posibleng mamatay ni si Duterte. Pero ikaw ba to? Matagal pa ang buhay mo eh. Kaya yan ang problema mo dyan, Bato eh. Yan ang problema ni Bato. Ang lusog-lusog pa ni Bato eh. Ang lakas-lakas pa. Pangalawa, kahit pa desisyonan ng ICC na unfit for trial si Duterte, hindi damay dyan si Bato. Alam naman natin pag sinabi mong criminal liability, kahit pamalibre na si Duterte kasi unfit for trial, sila Bato, sila Bongo, tuloy pa rin yan. Shout out, Pogi. Shout out, Koreans. Yan yung mga kabunyog mga kawin. Kaya, itong si Bato, paulit-ulit siya, hindi niya raw matatawaran ang utang na loob niya kay Digong. Ano man daw ang mangyari, hindi siya babaliktad at tatalikod sa mga Duterte. Okay yan. At tama din naman. Tama din naman yan. Na si Duterte naman talaga Bato. Doon sa punto na yun, tama ka Bato de la Rosa. Hindi ka magiging chief ng PNP
hindi rin ka rin magiging senador kung hindi dahil kay Duterte. Pero tandaan mo rin, makukulong ka sa ICC dahil din kay Duterte. So, yan yung kakapalit noon. Yung binigay sa iyo ni Duterte yung posisyon na PNP chief, siyempre ikaw yung tagapagpatupad ng tukhang. Ginawa ka muna niyang chief of police ng Davao, pero ikaw yung tagapagpatupad ng DDS, Davao Death Squad. Hmm? Hi, Tabingo Mario Jr., kumusta? Ngayon, naging PNP chief ka dahil kay Duterte. Pero kapalit ng pagiging PNP chief mo, ipapatupad mo, pinatupad mo yung tokhang o yung ginawa sa Davao na Davao Death Squads, dinuplicate sa buong bansa. Yung mga pagpatay sa Davao, ginawa rin sa buong bansa. Yun ang nagawa mo ba to? Kaya ka ngayon nadarapasama dyan sa crimes against humanity. Pagkatapos niyan, naging senador ka. Okay, senador ka ngayon, nasa senado ka, sikat ka, pero nagganon na lang, araw na lang ang hinihintay, lalabas na ang warrant of arrest mo. Eh ngayon, kinumpirma ni Trillanes, galit na galit ngayon si Bato. Alam niyo kung ano ang sabi ni Bato, mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Bato, ito. Kita ko sa inyo ang sagot ni Bato. Natatawa ako. Talagang makita mo yung kapikunan ni Bato eh. Makita mo dito yung kapikunan ni Bato, mga kabunyog, sa sinabi niya. Ang sabi ni Bato, ganito. Inaakusahan niya si Trillanes, mga kabunyog, ang akusasyon ni Bato, si Trillanes daw, ay bayad ni Saldico at saka ni Romualdez. Yun ang pinapalabas ni Bato. Ito sabi, umina na kasi ang funding ni Trillanes dahil lumayas na si Saldico at hindi na speaker si Romualdez. Kaya postponed na naman niya ang ICC warrant. Sinabi niya yan October 1. October 1. Yan ang reaksyon ni Bato. So ang pinapalabas ni Bato, si Trillanes ay bayaran. Si Trillanes ay tao ni Saldico at saka ni Romualdez o tao ni Marcos. Ang mga ginagawa daw ni Trillanes para sa Marcos at ang nagbabayad sa kanya, nagpipinance ng mga ginagawa niya ay si Saldico at si Romualdez. Yun ang actually matagal ng issue yan ni Bato kay Trillanes na si Trillanes ay bayaran. Kayo sa tingin niyo mga kabunyo, sa tingin niyo ang akusasyon ni Bato, si Trillanes, gumagawa niya, yan ang gawain ni Trillanes, kalabanin sila ng mga Duterte, ipaaresto sila dahil yan ang binigay ni Romualdez at saka ni Marcos na trabaho sa kanya. Kapalit niyan, binibigyan siya ng malaking pera nila Romualdez at saka nila Saldico. So ang sinasabi ngayon ni Bato, dahil wala na, nagtatago na si Saldico, at si Romualdez hindi na speaker, hindi na ganun kalaki ang pera ni Trillanes na nakukuha. Pero ang komentaryo ni Pogi, mana ka daw Bato sa amo mo. Yan, itong sagot ni Eleanor Claveria. Di po totoo yan, di sana po nanalo na siyang mayor ng Caloocan. Ang punto ni Eleanor Claveria, kung tao siya ng Marcos, binuhusan sana siya ng pondo, nanalo sana siyang mayor ng Caloocan. Tanong ni Rene Mendoza, Attorney, hanggang kailan ka dyan sa Dahig? Wala na po ako sa Dahig. Sinundan ko po sa Madrid si Saldico. Di ba nag-post ako? Sabi ko, alis na muna ako ng Dahig, sundan ko si Saldico sa Madrid. Di ba nag-post ako noon? Hindi nyo nakita yun, sinundan ko si Saldico sa Dahig, sa Madrid, sa Spain. Anyway, yan, tangingot ka daw Bato, sabi ni Marita Ocampo. Si Trillanes, mainit talaga ang dugo nila Bato dyan dahil yan talaga kasi yung palaban sa Duterte. Si Trillanes, presidente pa man si Duterte, PNP chief pa yan si Bato, si Trillanes hindi na natakot sa kanila eh. Di ba? Hindi natakot sa kanila si Trillanes. Actually, nung panahong presidente si Duterte, pinapakansila sana pinaparevoke sana ni Duterte yung amnesty kay Trillanes. Ay di ba binigyan siya ng amnesty?
Pag nakita ko daw si Saldi ko, igapos ko na agad, sabi ni Monkey. Oh, anyway, oh, mainit ang dugo nila Bato kay Trillanes kasi panahon pa na presidente si Trillanes, ay presidente si Duterte. Si Trillanes hindi natakot. Hindi natakot kila Bato. PNP chief siya noon. Oh, tapos ano din, tawag diyan, presidente si Duterte. Sa sobrang galit ni ano, sa sobrang galit ni Duterte kay Trillanes, gusto nilang ipa-cancel yung ipa-revoke yung binigay ni Pinoy, 'di ba? Binigyan si Trillanes ng amnesty. Oh. At alam niyo kung anong ginawa noon nila Bato sa kanila Duterte para lang ma-revoke yung amnesty ni Trillanes? Ang ginawa nila noon, yung application ni Trillanes ng amnesty, di siyempre naka-file sa gobyerno yun, nawawala. Nawawala. At nung nawala yung amnesty ni Trillanes, yung application ng amnesty, nung nawala yun, ayon dun sa keeper o tagatago ng dokumento na yon, yung application, ang pumunta daw doon ay si Calida, yung Solicitor General nung panahon ni Duterte. Si Solicitor General. Ha? Oh. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari, talagang yun ang grounds na gagamitin bakit marirevoke ang amnestiya ni Trillanes. Ang ginamit na rason, hindi daw ito nag-apply. Oh, requirement daw yung application. Ha? Oh. Kaya ang nangyari dito mga kabunyog, talagang gigipitin noon si Trillanes, pero hindi. Hindi nag-surrender si Trillanes. Ang sabi ni Trillanes, patapusin lang natin ang termino mo, Duterte. Babalikan ka ng taong bayan. Eh, nagkatotoo nga. Nagkatotoo. Ha? Pero noon, nagsasabi na si Trillanes, maaaresto yan si Duterte. Maraming nagsasabi noon, hindi. Paano yan maaaresto? Si Marcos hindi naman nagsasabing ipapaaresto niya si Duterte. At sabi pa ng gobyerno ni Marcos noon, hindi magko-cooperate sa ICC. Pero sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi. Pagka ang Interpol na ang nag-request sa gobyerno, magko-cooperate ang gobyerno. Yun nga ang nangyari. Yun nga ang nangyari. Oh. Alam nyo noon, itong si Bato, may sinabi ito si Bato noon kay Trillanes. Trillanes, gawin mo na lang. Huwag ka nang paulit-ulit kang maaaresto na kami, maaaresto na si Duterte, wala namang nangyari. Biglang naaresto si Duterte. Biglang naaresto. Oh. Kinabahan na noon si Bato. O ngayon, medyo nakahinga-hinga kasi hindi pa rin lumalabas yung arrest warrant ni Bato. O pero ngayon, lumabas na ang balita. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kumpirmado na, nakita niya na. Lalabas na ang arrest warrant ni Bato. Mga first quarter ng 2026. O ngayon, hinihinga ng reaksyon si Bato. Sabi ni Bato, handa na ako dyan. Handa akong harapin yan. Pero ang totoo, habang sinasabi niya na handa na siya para harapin yan, kahit sinasabi niya yan, galit na galit siya talaga kay sa Trillanes kasi si Trillanes yung kahit sa paghanap ng testigo. 'Di ba inamin naman ni Secretary of Justice Boying Rimulya ang nagkumbinse at nagkausap kay Ruyoy Negarma para magtestigo sa ICC si Trillanes din. Ang sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, pagdating daw kasi sa ICC, ang lumalakad niyan hindi sila sa gobyerno. Kasi ayaw nga ng gobyerno na lumabas na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagko-cooperate sa ICC. Kaya ang nangyayari, parang ang nakikipag-usap sa ICC, hindi gobyerno, si Trillanes. Trillanes. Kaya, tulad niyan, pumunta si Trillanes doon sa ICC, galit na naman si Pulong Duterte. Galit na naman si Pulong Duterte. Sabi ni Pulong Duterte, si Trilling pala ang pinadala para mag-check up, welfare check sa aking ama. Ang nangyari dito, hindi parang totoo parang totoo. May mission si Trillanes pagpunta niya sa Dahig na magkumpirma, totoo ba na si Duterte ay unfit na for trial? Si Duterte ba talaga ay malala na ang kalagayan, hindi na nakakakilala? Parang yun ang gustong ipakumpirma ng gobyerno Siyempre, inutusan yung mga officials ng embassy. Pero aside doon, si Trillanes din ay mag-mission na tingnan talaga. Pangalawa,
mukhang may mission din si Trillanes na alamin, magagrant mo talaga ang interim release. Pangatlo, mayroon bang warrant of arrest na ilalabas pa ang ICC? Yung mga ganun. Kaya nga medyo mamaselan yung mission dyan ni Trillanes eh. At ang report ni Trillanes ito, hindi totoo na unfit for trial si Duterte. Drama lang yun. Pangalawa, hindi rin totoo, hindi rin totoo na magagrant na yung interim release. At nakumpirma ni Trillanes na may warrant of arrest na lalabas. Sigurado na Bato at Bongo yan. So, so ngayon, mainit yung dugo ngayon ng mga DDS na naman kay Trillanes. Nagpa-picture pa si Trillanes doon sa may kulungan ni Duterte. Sabi ni Ruben Padilla, may balita kami na pumasok si Trillanes sa loob ng kulungan. Na natatakot na kami, nababahala na kami sa aming Tatay Digong. Parang kung ano-ano nang ginagawa daw sa kanilang Tatay Digong. May balita daw silang pinapasok si Trillanes sa kulungan. Sus naman. Makakapasok ba naman si Trillanes doon sa kulungan? Ayon sa ICC, hindi ka pwedeng makapasok yung bisita mo, ipapaalam mo na doon sa detainee. Sa tingin nyo, pag tinanong si Digong Duterte kung payag siyang papasukin si Trillanes, papayag si Trillanes, ay papayag si Duterte. Natural, hindi. Masyado namang paranoid itong sila Ruben Padilla. Itong sila Pulong Duterte. Yung embassy officials ng Embahada ng Pilipinas, ang pinaalam kay Duterte yun, kay Digong, pwedeng papayag si Digong. Anyway, embassy officials naman yan, papapasukin niya. Pero si Trillanes, hindi. Hindi papayag si Digong yan. Mainit ang dugo ni Trillanes ang dugo ni Duterte kay Trillanes. Hindi papasukin yan. At hindi naman makakapasok si Trillanes doon kung hindi papayag si Duterte. Kasi nga, ang rule nga, sabi ng ICC, hindi pwedeng mabisita ang isang detainee kung ayaw ng detainee. Kaya yung mga sinasabi ni Ruben Padilla na nababahala and participation, which should be firmly anchored on internationally recognized principles and values of cooperativism. These include the discretion of primary cooperatives in the allocation and management of their cooperative education and training fund, the adoption of a voting system that upholds the principle of democratic member control in line with the internationally accepted practice and common guidelines, such as that of the International Cooperative Alliance. Their sectoral representation in policy and decision-making bodies, and the establishment of a clear and consistent policy regarding foreign ownership in primary cooperatives. Let us not forget, cooperatives are not only key drivers of economic inclusion, growth, and development, they are also expressions of bayanihan, of collective action for the benefit of their communities and the nation as a whole, and of democracy within the economy. With this bill, we give them the tools and the edge to thrive in the 21st century. Maraming salamat po at mabuhay ang kooperatiba. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 1431. Any objection? Consideration is suspended. Mr. President, I move that we transfer from the calendar for ordinary business to the calendar for special orders, Committee Report number 5 on Senate Bill number 1432. This is the bill on the People's Freedom of Information. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Senate Bill 1432 under Committee Report number 5 is hereby transferred to the calendar for ordinary business. Mr. President, I move that we consider Senate Bill number 1432 under Committee Report number 5. Any objection? Hearing none. Consideration of Senate Bill 1432 under Committee Report number 5 is in order. You may proceed. To sponsor the measure, I move that we recognize Senator Robin Hood Padilla, Chairperson of the Committee on Public Information and Mass Media. So move, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo, isang karangalan po para sa inyong lingkod
ang tumayo sa bulwagang ito bilang tagapangulo ng Committee on Public Information and Mass Media at sponsor ng Senate Bill number 1432 sa ilalim ng Committee Report number 5 na konsolidasyon ng mga bersyon ng People's Freedom of Information Act na inihain ng ating mga iginagalang na kasamahan. Unang-una na po rito ang aking hinahangaang senador sa una pa lamang po ng kanyang termino bilang congressman at ngayon po ay pangalawang termino bilang senador, Senator Joel Villanueva, Senate Bill number 49 at ang atin pong Senate President Vicente Soto III at ang kanya pong Senate Bill number 189 at ang senador po na si Francis Pangilinan, Senate Bill number 720. Ang dalawang anak ng masa, Senador J.B. Ercito, Senate Bill number 770 at Senador Jingo Estrada, Senate Bill number 853 at ang boses ng Pilipino, Senador Erwin Tulfo, Senate Bill number 1361. Sa atin pong kasaysayan, ang pinakamalayong narating po ng FOI Bill ay nang umabot ito sa bicameral conference noong ika-14 na kongreso na ipinaglaban po ni Senador Joel Villanueva, kung saan niratipikahan ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report. Ngunit nabinbin naman po ito sa Kamara. Ang panukala po na paksa natin ngayong araw ay naihatid na sa plenaryo ng dating tagapangulo ng komite, Senadora Grace po. Not once, but twice. Noong 16th at 17th Congress. Noong ika-16 na Kongreso, ito po ay pumasa na sa ikatlong pagbasa dito sa ating kapulungan. Subalit, sa kasamaang palad, ay nabinbin muli sa Kamara. Ginoong Pangulo, tunay pong mahaba na ang naging paglalakbay ng freedom of information sa ating bansa. Tinatayang higit 30 taon na itong isinusulong at pinag-uusapan. Sa haba ng panahong lumipas, tanong ko po, hanggang kailan natin ipagpapaliban ang isang karapatang malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon? Ang nakamamatay na hamon na ito ay nagpapataw ng pangangailangan at direktang pagmamalasakit mula sa Kongreso at maging sa Pangulo. Isang hakbang na maaaring pagkasunduan at tuparin kung nais nating matugunan ang pambansang panganib. Malinaw po ang aking sagot. Ngayong 20th Congress, ang takdang panahon upang maisabatas ang FOI. Hindi lang dahil kabilang ito sa mga priority measures ng LIDAC, kundi dahil higit kailanman ngayon ito mas makatutulong sa bayan. Tignan po natin ang nangyayari sa kasalukuyan. May mga flood control projects na bilyon-bilyon ng halaga, ngunit napupunta sa ilan. Ang mga proyekto ay overpriced. Ang resulta, paulit-ulit na binabaha pa rin ng iba't ibang panig ng bansa. May mga ghost projects na sa papel ay tapos na at bayad na. Pero kalokohan lang pala. Ang ilang mga politiko at kontraktor nag-uumapaw ang kayamanan at luho habang ang mga kababayan ay lugmok sa kahirapan at lunod sa baha. Ang mismong salitang paglilihim ay isang kasuklam-suklam na balakid sa isang malaya at bukas na lipunan. Tayo, bilang isang bayan na likas at makasaysayang lumalaban sa mga pagtatago
ng katotohanan, sa mga lihim ng pamahalaan, sa mga lihim na panunumpa, at sa mga lihim na paglilitis ay may tungkuling huwag palampasin ang anumang sabwatan na nakaangkla sa pansariling interes. Matagal ng panganib ang labis at hindi makatwirang pagtatago ng mga nauugnay na katotohanan. Kung may FOI, agad sanang nakita kung saan napupunta ang pondong inilaan para sa mga guro, para sa mga magsasaka, para sa kalusugan, para sa ating mga kababayan sa malalayong baryo. Kung may FOI, hindi na sana napagtatakpan ang maling paggamit ng budget na para lamang sana sa bigas, gamot, at mga silid-aralan. Kung may FOI, hindi na sana natatago ang mga kontrata at kasunduan na nagdidikta ng presyo ng ating pamumuhay. Kung may FOI, matagal na sanang nahinto ang mga modus na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Ginoong Pangulo, hangad din po natin na magkaroon ng totoong transparency at accountability pagdating sa koleksyon at paggasta ng pondo ng bayan upang makatulong sa ating laban sa lumalalang sistema ng korupsyon. Kabilang sa mga hinahangad ng panukala ay ang malathala, ang mga kontrata, bidding documents, mga lisensya at permit na iginawad sa mga pribadong kontratista. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating bayan ay isang mahalagang tradisyon na iniwan sa atin ng mga revolusyonaryong Pilipino. Ngunit ang tunay na napakalubhang panganib ay ang sadyang pagtatago ng impormasyon ng mga nanunungkulan, lalo na hinggil sa paggamit ng kapangyarihan at sa kayamanang ipinagkatiwala ng inang bayan. Isang napakagandang hakbangin po ito kung tunay at tapat ang ating intensyon sa tamang paggastos ng pera ng bayan. Hindi lamang nito mahadlangan ang mga modus sa pagbubulsa ng ating kaban, na sa mga nakalipas na buwan ay natunghayan natin ang garapal na gawin ng iilan. Mas mapapaigting rin po nito ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Hindi po ba't marami sana ang maaaring naiwasang anyo ng korupsyon? Kung ang mga detalye ng transaksyon sa gobyerno ay ginawang bukas para sa mga mamamayan? Kinikilala ko po na marami na rin po ang nagsulong katulad ng aking kaibigan at kasama't iniidolo na si Senator Joel Villanueva. At patuloy na nagsusulong ng FOI sa ating mga kasamahan dito sa Senado. Kahit noong naglilingkod sila bilang mangbabatas sa malaking kapulungan. Ikinagagalak ko din pong ibahagi sa inyo na 19 na senador po ang pumirma sa ulat ng komiting ito. Isang masidhing testamento ng suporta at panawagan para sa higit at tunay na transparency at accountability mula sa ating pamahalaan. Pero, nasaan na ba tayo? Noong 2016 po, sa pag-upo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kagadyat niya pong ipinalabas ang Executive Order Number 2 na mas kilala bilang Freedom of Information Program. Ang EO na ito ang unang nagpasimula ng programa sa FOI sa bansa na sumasaklaw sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilalim ng executive branch. Makailang ulit din pong pinagdiinan ni Tatay Digong ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng taong bayan na malaman ang mga gawian ng gobyerno, lalong higit sa paggasta ng buwis ng mga mamamayan. Ginoong Pangulo, napakalinaw po ang isinasaad ng ating konstitusyon sa ilalim ng Artikulo 3, Seksyon 7.
The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Lalo po itong binigyan ng diin sa ilalim ng Seksyon 28